College Rival Saga Chapter 10. Yan ang hinahanap ko sa isang tunay na manlalaro. Hindi lang ang galing, kundi ang attitude. Habang nagpapatuloy ang drills, napansin ni Vince na may mga batang taga-nayon na nanonood mula sa labas ng gym. Tila nai-inspire ang mga ito habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga manlalaro. Ang sarap sa pakiramdam, no? Na hindi lang tayo basta naglalaro. Tinitingala na rin tayo ng iba. Oo, kaya dapat mas lalo pa nating pagbutihin. Ang umagang iyon ay naging patunay na unti-unting paghubog ng bagong Antigero bilang isang tunay na team. Hindi lang sa court, sila lumalaban, pati sa disiplina, respeto at pagkakaisa. At sa pangunguna ni Coach Ira, unti-unti nilang tinatahak ang landas patungo sa isang bagong antas ng laro at ng pagkakaibigan. Matapos ang higit isang oras ng matinding ensayo, sabay-sabay na naupo ang mga miyembro ng bagong Antigero sa gilid ng court. Ang ilan ay agad nagbukas ng tubig, ang iba na may dumapa sa sahig. Pagod ngunit may ngiti sa mga labi. Humihingal man, dama sa kanilang mga mukha ang kasiyahan sa maging productive na training session. Sa gitna ng pagre-relax, muling lumapit si Coach Ira, kasunod si Coach Roya, dala ang clipboard at may seryosong expression sa mukha. Okay team, pakinggan nyo to. May mahalagang anunsyo kaming dalawa ni Coach Roya. Nagtinginan ang mga manlalaro. Agad na nagkaroon ng tension ngunit may halong excitement sa kanilang mga mata. Tumayo si Vince mula sa pagkakaupo at agad na tumahimik ang lahat. Simula bukas ng umaga, magsisimula na ang 3-day packet tournament. 3 araw na puno ng hamon at oportunidad para sa inyo na patunayan ang tibay at galing ninyo bilang isang kupunan. Aba, ito na ba yung sinasabi nyo dati, Coach? Yung practice tournament na may international guests? Exactly. At gusto naming lahat ay ready, mentality at physically. Ang unang makakalaban ng bagong Antigero bukas ay walang iba kundi ang Team Al Riyadi ng Lebanon. Biglang lumawak ang mga mata ng lahat. Hindi basta-basta ang team ng Al Riyadi. Kilala ang kupunang ito sa Asia bilang isa sa mga matitibay at matitinik sa court. Sa simpleng pagbanggit ng pangalan ng kalaban ay agad na nabalot ng excitement ang buong team, pero ramdam din ang pressure. Teka lang, Al Riyadi agad? Wala man lang warm-up game? Ito na yon, Jaydin. Kung gusto nating patunayan ang sarili natin sa mga darating na laban, kailangang simulan natin sa pinakamahihirap. Hindi ako aatras kung sa kanila tayo unang lalaban. Mas lalo natin kailangan iangat ang laro natin. Gusto kong makitang lumaban ang buong team hanggang huli. Napatango sina Vince at Jefferson. Dama nila ang bigat ng darating na laro. Pero higit pa roon ay ang determinasyon nilang hindi mapahiya sa ilalim na pangalan ng nayon na mga Antingerong albularyo. Ang laro ay magsisimula bukas, 9 AM sharp. Magsuot kayo ng officials jersey nyo at siguraduhin well-rested ngayong gabi. Sakop ng tournament na ito ang performance evaluation nyo, kaya wag nyong sayangin ang pagkakataon. Magkita-kita tayong lahat dito sa gym bukas, 7 AM para sa final briefing at warm-up. Magsipaghanda kayo, hindi lang physical kundi puso at isip din. Habang nagsisipagtayuan ang mga manlalaro, dama ang bigat ng anunsyo ngunit kasabay nito ang unti-unting pag-aalab ng determinasyon sa kanilang mga puso, sa bawat titig at bulungan, sa bawat palakpak sa balikat at tampal sa likod. Isa lang ang malinaw, handa silang lumaban. Simula bukas, susubukin hindi lamang ang kanilang lakas, kundi ang tunay
na pagkakabuo nila bilang isang kupunan. Pagkalabas ng gym ay diretsyo nang tumungo si Sakuragi sa kanyang silid. Pawis pa ang katawan ngunit dama ang ginhawa mula sa matagumpay na training. Sa bawat hakbang ay dama ang bigat ng pagod sa kalamnan, ngunit mas matimbang ang kasiyahan sa puso niya. Pagdating sa silid ay agad siyang nagbihis. Isang simpleng puting t-shirt at maong na shorts ang kanyang isinuot, habang isinasabit niya ang tuwalya sa sabitan. Isang mahinhing katok ang gumagambala sa katahimikan. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya si Haruko, nakasuot ng simpleng asul na bestida, may ngiting pilit ngunit dama ang kabaitan. Sakuragi, gusto mo bang sabay tayong mag-almusal? Sa karinderya ni na Ellie, nag-aabang na raw ang ilan sa mga kakilala natin. Sure, sandali lang, kunin ko lang wallet ko. Matapos makuha ang kanyang wallet, sabay silang naglakad papunta sa karinderya. Sa daan ay walang salitang namutawi sa pagitan nila. Ngunit ang katahimikan ay hindi nakakailang. Bagkus, tila ito'y isang uri ng pag-unawa. Isang sandaling pareho nilang gustong namnamin. Pagdating sa karinderya ni na Ellie, agad silang sinalubong ng amoy ng bagong pritong longganisa at sinangag. Kumakaway si Ellie mula sa loob habang abala sa pagsasaayos ng mga plato. Sa isang mesang kahoy malapit sa bintana ay naroon sina Mito, Takemeya, Ukuso at Noma. Oy, akala ko hindi ka na kakain, Sakuragi. Halika dito. Uy, may kasama pa. Haruko, good morning, Sakuragi. Ayos ha. Tamang-tama, kararating lang din namin. Sobrang sarap daw ng sinangag today. Mabuti at sabay-sabay tayong kumain. Ang sarap ng pakiramdam ng may mga kasamang mga kaibigan. Lalo na't bukas na ang laban ninyo. Kailangang lakasan ang katawan at puso. Alam nyo, kahit kabado ako sa laban bukas, excited na rin ako. Isa itong magandang pagkakataon. Kaya kakain tayo ng marami ngayon. Laban kung laban bukas. Habang kumakain, hindi maikakaila ang saya sa bawat tawa at kwentuhan. Simpleng agahan pero puno ng samahan at suporta. Habang si Sakuragi ay tahimik, nangumunguya ng longganisa, pasimple siyang tumingin kay Haruko na abala sa pagtatawanan nila ni Mito at napangiti. Sa kabila ng paparating na laban, sa simpleng sandali ng agahan kasama ang mga kaibigan, tila ba panatag na ang kanyang loob. Ang tunay na lakas na isip niya ay hindi lamang nasusukat sa bilis ng takbo o taas ng talon, kundi sa pagkakaroon ng mga taong handang tumawa, kumain at sumuporta sa iyo sa bawat yugto ng laban. Samantala, habang abala si Sakuragi at ang kanyang mga kasama sa karinderya ni na Ellie, sa kabilang dako ng mundo ay isang bagong balita ang patuloy na kumakalat. Sa mga pasilyo ng Shohoku High School, ang dating simpleng araw ng klase ay naging sentro ng usapan, mula sa mga estudyante sa hallways hanggang sa mga guro sa faculty room. Iisa ang paksa na si Hanemichi Sakuragi. Bagamat isang araw na ang nakalipas mula nang umalis si Sakuragi patungong Pilipinas upang sumali sa bagong pag-asa. Ngayon lang ito naging usap-usapan. Wala ni isang salita ang kanyang binitawan bago ang kanyang paglisan. Wala ring paalam sa kahit kaninong kaibigan. Ang dating makulit at palaban na si Sakuragi ay biglang nawala na parang bula. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!